Ang unang regalo ko mula kay Jonalyn para sa aming ikatlong anibersaryo ay hindi bulaklak o mamahaling alahas. Papel ito. Isang set ng mga dokumento na malamig at matigas sa pagitan ng aking mga nanginginig na daliri. Papel ito ng diborsyo. At iniabot niya ito sa akin sa harap ng nanay ko, ng tatay niya, at ng lahat ng mga kaibigan at kamag-anak na inimbita namin para saksihan ang dapat sana ipagdiriwang ng aming pag-ibigan. Ang hangin sa aming bakuran sa Barangay Mabini ay puno ng amoy ng bagong lutong lechon at ng matamis na halimuyak ng mga bulaklak na sampagita na isinabit ko mismo sa bawat post kaninang umaga. Ang mga banderitas na may kulay rosas at puti ay sumasayaw sa ihip ng hangin, at ang malakas na tawanan mula sa mga mesa ay nagpapahiwatig ng isang masayang okasyon. Ang videoke, na walang tigil mula pa kaninang tanghali, ay kasalukuyang nagpapatugtog ng isang lumang awitin ng pag-ibig. 3 years. Mabuhay ang bagong kasal, sigaw ni Tito Boy, ang paboritong tiyuhin ni Jonalyn, habang itinaas ang kanyang baso ng beer. Ngumiti ako, isang ngiting pilit na pilit kong hinugot mula sa isang sulok ng puso kong nagsisimula ng manlamig. Kanina pa ako nakakaramdam ng kaba, isang uri ng pag-aalala na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Marahil ay dahil sa pagod sa pag-aasikaso ng lahat. O marahil ay dahil sa paraan ng pagtingin sa akin ni Jonalyn kanina, isang tingin na blanko, malayo, na para bang isa lang akong webless sa bahay na ito. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, sinubukan kong maging perpektong asawa. Ako ang gumigising ng maaga para ipaghanda siya ng kape. Ako ang nag-aayos ng kanyang mga damit. Ako ang sumasalubong sa kanya ng yakap pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho. Inialay ko ang buong mundo ko sa kanya, isinuko ang pangarap kong magtayo ng sarili kong maliit na karinderya para lang maging full-time na may bahay niya. Akala ko, sapat na iyon. Akala ko, masaya siya. Katrina, halika rito, mahinang tawag ni Jonalyn, kasabay ng pagtapik sa espasyo sa tabi niya sa mahabang mesa kung saan nakaupo ang aming mga pamilya. Agad akong lumapit, ang puso ko'y tila bahagyang gumaan. Baka naman nag-aalala lang ako ng sobra. Baka naman pagod lang din siya. Umupo ako sa tabi niya, at sa ilalim ng mesa, hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito na parang yelo. Hindi niya pinansin ang paghawak ko. Nakatutok ang lahat sa amin, naghihintay ng isang matamis na sandali, isang halik, o kahit isang toast mula sa amin. Ngunit sa halip na tumingin sa akin, kumuha si Jonalyn ng isang brown envelope mula sa kanyang bag na nakasabit sa likod ng upuan. Maingat niya itong binuksan, ang bawat galaw ay tila isinagawa ng may perpektong kalkulasyon. Para sa'yo, bulong niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Idinulas niya ang mga papel sa ibabaw ng mesa, sapat lang ang lakas para huminto ito sa mismong harap ko. Ang sulok ng papel ay tumama sa platito ng aking cake, na hindi ko pa nagagalaw. Tinitigan ko ang mga papel. Sa unang pahina, malinaw na nakasulat sa itaas, Petition for Divorce. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng videoke ay naging isang malayong ugong. Ang tawanan ng mga bisita ay nawala. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na pintig ng sarili kong puso, na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Tumingin ako kay Jonalyn, naghahanap ng kahit anong paliwanag sa kanyang mga mata. Ngunit wala. Blanko. Malamig. Tila isang estranghero ang babaeng kaharap ko ngayon. Ano-ano to, Jo? Nanginginig kong tanong, ang boses ko ay halos hindi lumabas. Papel, simpleng sagot niya, na parang nagpapaliwanag sa isang bata. Pirmahan mo. Para matapos na. Hindi ako makapaniwala. Dito. Ngayon? Sa harap ng lahat. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa kong itanong. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa aking mga mata, nilalabo ang mga letra sa papel na nasa harap ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, isang boses ang pumunit sa katahimikan ng aming mesa. Isang boses na pamilyar, isang boses na kinamumuhian ko. Dahil sawang-sawa na siya sa isang asawang walang silbi. Kasabay ng malakas na feedback mula sa mikropono ng video, lumitaw si Gregoria Cruz mula sa likod ng entablado. Nakasuot siya ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan, ang kanyang mga labi ay pininturahan ng matingkad na pula, at isang mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Siya ang boss ni Jonalyn sa opisina, ang babaeng laging laman ng mga kwento ni Joe,
ang babaeng matagal ko nang pinaghihinalaan. Napatayo ang lahat. Ang mga bulungan ay naging halatang halata. May mga naglabas ng kanilang mga cellphone, handang i-record ang eskandalong nagaganap. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi, isang kahihiyang napakatindi na parang gusto kong lamunin ako ng lupa. Lumakad si Gregoria papalapit sa aming mesa, ang bawat hakbang ay may kasamang pagmamalaki. Huminto siya sa likod ni Jonalyn at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang kilos ng pag-aari. Hindi mo ba naintindihan, Katrina? Sabi ni Gregoria. Ang kanyang boses ay tumatago sa mikropono, malakas at malinaw para marinig ng buong barangay. Tapos na ang pagpapanggap. Ako ang mahal ni Jonalyn. Ako at hindi ikaw. Tumingin ako kay Jonalyn, nagmamakaawa, umaasang itatanggi niya ang lahat. Umaasang ipagtatanggol niya ako. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hinayaan niyang si Gregoria ang magsalita para sa kanya. Sa katahimikan niyang iyon, narinig ko ang pinakamasakit na katotohanan. Walang silbi. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa aking isipan. 3 taon ng paglilingkod, pag-aalaga, at pagmamahal, lahat iyon ay binuod sa 2 salitang iyon. Naramdaman ko ang pagtayo ng aking ina, si Mama Elena. Walang hiya kayo. Sa pamamahay ko pa kayo gumawa ng ganito, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa galit at pagkadurog ng puso. Sinubukan siyang pigilan ng aking ama, ngunit huli na. Ang gulo ay nagsimula na. Ang mga kamag-anak ni Jonalyn ay nagsimulang magsalita, ipinagtatanggol siya. Ang aking pamilya naman ay sumasagot pabalik. Sa gitna ng kaguluhan, isang puwersa ang biglang bumuhay sa akin. Isang puwersa na nagmula sa pinakailaliman ng aking pagkatao. Galit. Purong, nag-aapoy na galit. Tumayo ako. Dahan-dahan. Ang mga nanginginig kong tuhod ay biglang tumatag. Pinunasan ko ang mga luha sa aking pisngi gamit ang likod ng aking kamay. Tinitigan ko si Jonalyn, diretso sa kanyang mga mata. Hindi, sabi ko, ang boses ko ay mahina ngunit matatag. Hindi ko pipirmahan. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Maging si Gregoria ay natigilan. Umisi si Jonalyn, isang ngising nakakakilabot. Akala mo ba may pagpipilian ka? Hindi ko pipirmahan ang papel na to, ulit ko, mas malakas na ngayon. Dinampot ko ang mga dokumento at akmang pupunitin, ngunit mabilis na hinablot ni Jonalyn ang aking pulsuhan. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit, masakit. Huwag kang mag-eskandalo rito, Katrina, banta niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Ayokong masira ang party. Party? Halos matawa ako sa kabalintunaan. Ito ba ang party na pinaghandaan ko? Isang pagpapahiya sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa akin. Bumaling siya sa aking ina, na ngayon ay umiiyak na sa bisig ng aking ama. Tita Elena, sabi ni Jonalyn sa isang boses na nagpapanggap na kalmado. Alam niyo naman po siguro ang utang na loob ng pamilya ninyo sa amin, di ba? Ang maliit na tindahan niyo sa palengke sayang naman kung biglang mawawala. Nanigas ako. Hindi. Hindi niya magagawa iyon. Pirmahin mo yan, Katrina, sabi niya, bumaling muli sa akin, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Kung hindi para sa'yo, gawin mo para sa kanila. Huwag mo na silang idamay pa sa kahihiyan mo. Ang banta ay malinaw. Ang pamimili ay malinaw. Ang aking dignidad o ang kabuhayan ng aking mga magulang. Tinitigan ko ang mukha ng babaeng minsan kong pinangarap na makasama habang buhay. Ngayon, wala na akong makitang kahit anong bakas ng pagmamahal doon. Pinalitan na ito ng galit, ng pagkasuklam, at ng isang bagay na mas malala pa, kawalang pakialam. Hawak pa rin niya ang aking pulsuhan. Sa likod niya, si Gregoria ay nakangisi, nagtatagumpay. Ang mga bisita ay mga estatwa na nakatitig sa amin. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ako, basag, pinagkaitan ng dangal, at napipilitang gumawa ng isang desisyon na sisira sa akin ng tuluyan. Pirmahan mo, ulit ni Jonalyn, ang kanyang mga salita ay parang isang hatol. O sisiguraduhin kong pagsisisihan mo, hindi lang ang araw na ito, kundi ang araw na pinili mong mahalin ako. Hindi ko pinunit ang mga papel. Sa halip, sa harap ng nanay kong humahagulgol at sa ilalim ng mapanuring tingin ng buong angka ni Jonalyn, kinuha ko ang ballpen na inabot niya. Nanginginig ang kamay ko habang nilalagdaan ko ang bawat pahina.
Bawat kaskas ng tinta sa papel ay parang kaskas ng kutsilyo sa aking dibdib. Ang pangalan ko, Katrina Santos, na minsan kong isinulat ng may pag-asa sa aming marriage certificate, ay isinulat ko ngayon bilang tanda ng pagsuko. Pagkatapos kong pirmahan ang huling pahina, binitiwan ko ang ballpen na parang napaso. Hindi ko na tiningnan si Jonalyn. O si Gregoria. O ang sino man sa kanila. Tumalikod ako at lumakad patungo sa aking ina. Ang ingay ng party ay tuluyan ng namatay, napalitan ng mga bulungang mas masakit pa sa sigawan. Uwi na tayo, Nay, sabi ko, ang boses ko ay basag at walang buhay. Walang tanong na tumango si Mama Elena. Inakay niya ako, kasama si Papa, palayo sa bahay na iyon, ang bahay na binuo ko, pinuno ng mga pangarap at ngayon ay iniwan ko na parang isang basahan. Hindi ako lumingon. Alam kong kung lilingon ako, baka hindi ko nakayanin pang humakbang. Ang biyahe pa uwi sa aming lumang bahay sa San Rafael City ay malabo sa aking alaala. Ang tanging natatandaan ko ay ang bigat sa aking dibdib, ang pakiramdam na para akong nalulunod kahit walang tubig. Ang pamilya ni Jonalyn, na minsan kong itinuring na sarili ko, ay hindi man lang ako tinapunan ng tingin habang paalis kami. Malinaw ang mensahe, tapos na ako sa buhay nila. Hindi ako bahagi ng kanilang pamilya at hinding-hindi na magiging. Pagdating namin sa San Rafael, parang ibang mundo ang aking binagsakan. Ang maingay at magulong buhay sa Maynila ay napalitan ng tahimik na simoy ng hangin ng probinsya. Ang aming bahay, isang simpleng bungalo na gawa sa kahoy at semento, ay tila mas maliit kaysa sa dati kong naaalala. Ngunit nang buksan ni Mama ang pinto at bumungad sa akin ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy at ng paborito niyang floor wax, isang bahagi ng puso kong manhid ay tila biglang nakaramdam. Anak, sabi ni Mama Elena, at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit. Niyakap niya ako ng mahigpit, at doon, sa bisig ng aking ina, tuluyan ang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Humagulgol ako. Hindi lang dahil sa kahihiyan. Hindi lang dahil sa sakit ng kataksilan. Umiyak ako para sa 3 taong nasayang. Umiyak ako para sa mga pangarap na gumuho. Umiyak ako para sa sarili ko, ang babaeng nagmahal ng buo pero iniwang basag na basag. Ilse, tahan na, Katrina, alo ni Mama habang hinahaplos ang aking buhok. Nandito na kami. Nandito ka na sa bahay. Ligtas ka na. Sa mga sumunod na linggo, naging anino ako sa sarili kong bahay. Halos hindi ako lumalabas ng kwarto. Ang tanging ginagawa ko ay tumitig sa kisame. Inaalala ang bawat masasayang sandali namin ni Jonalyn, at pagkatapos ay sasampalin ako ng katotohanang lahat ng iyon ay kasinungalingan lang pala. Ang mga salitang di walang silbi ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, isang sirang plaka na sumisira sa anumang natitirang pagtingin ko sa sarili. Isang umaga, pumasok si Mama sa kwarto ko, dala ang isang bandehado ng mainit na pandesal at kape. Katrina, anak, malumanay niyang sabi. Hanggang kailan ka magmumukmok dyan? Hindi habang buhay, Pasko. Hindi ako sumagot. Umupo siya sa gilid ng kama. Alam mo, bago ka pa man ikasal, may pangarap ka. Naaalala mo ba? Tumingin ako sa kanya. Ang sabi mo, gusto mong magtayo ng sarili mong karinderya. Maliit lang pero sayo. Ikaw ang magluluto, ikaw ang boss. Biglang may kumislap sa aking alaala. Ang pangarap na iyon. Ang pangarap na matagal ko nang ibinaon sa limot para lang paglingkuran si Jonalyn. Wala na akong pera, mahina kong sabi. Lahat ng naipon ko, ginastos ko sa bahay na yon. Hindi pera ang kailangan mo ngayon, anak. Ang kailangan mo, dahilan para bumangon. Tumayo siya at hinawi ang kortina. Sumilip ang sikat ng araw na pansamantalang sumilaw sa akin. Yung maliit na espasyo sa harapan, bakante. Bakit hindi mo subukan? Magsimula ka sa maliit. Isang ulam lang bawat araw. Adobo. Yung adobo mo na walang kapantay. Ang ideyang iyon ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Nakakatakot pero nagbibigay ng kaunting liwanag. Kinabukasan, sa tulong ni Papa, nagtayo kami ng isang maliit na silungan gamit ang mga lumang yero at kahoy. Naglabas kami ng isang mesang plastik at ilang upuan. Sa isang pirasong karton, isinulat ko, Katrina's Adobo House. Subok na ang sarap. Noong unang araw, halos walang kumain.
Ngunit ang amoy ng aking espesyal na adobo, na kumakalat sa buong kanto, ay nagsimulang mang-akit ng mga tricycle driver at mga kapitbahay. Unti-unti nagkaroon ako ng mga suki. Ang pagluluto ay naging terapi ko. Sa bawat paggisa ng bawang at sibuyas, sa bawat paghalo ng toyo at suka, pakiramdam ko ay may kontrol ako. Dito, sa maliit kong kusina, ako ang nasusunod. Dito, may silbi ako. Isang hapon, habang abala ako sa pagsasandok ng kanin, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Miss, pabili nga ng isang order ng adobo. Take out. Nang iangat ko ang aking tingin, natigilan ako. Nakatayo sa harap ko si Roberto del Rosario. Siya ang kababata ko, ang matagal nang mailihim na pagtingin sa akin noong high school. Ang huli kong balita sa kanya, nagtayo siya ng isang matagumpay na construction supply business sa bayan. Ang payat na binatilyong dati kong kilala ay isa na ngayong matipunong lalaki, suot ang isang malinis na polo shirt at may kumpiyansa sa kanyang tindig. Kat, sabi niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Halatang nagulat din siya na makita ako. Ikaw pala yan. Sabi na, amoy pa lang ng adobo, alam ko nang sayo. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Narito ako, gusgusin, amoy bawang, at nagtitinda sa isang mumurahing karinderya. Samantalang siya, halatang matagumpay. Roberto, nasabi ko na lang. Kamusta na? Heto, mabuti naman, sagot niya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa akin. Ikaw? Narinig ko ang nangyari. Parang may kung anong tumusok sa puso ko. Ang chismis. Siyempre, kumalat na. Okay lang ako, pilit kong ngiti. Nagsisimula ulit. Inabot ko sa kanya ang order niya. Nang magtama ang aming mga kamay habang inaabot niya ang bayad, naramdaman ko ang kuryenteng hindi ko na naramdaman sa loob ng maraming taon. Agad kong binawi ang aking kamay. Masarap pa rin tulad ng dati, sabi niya matapos tikman ang isang piraso ng karne na isinawsaw niya sa sarsa. Mas lalo pang ang sumarap. Ang simpleng papuri na iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa aking puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may pumuri sa isang bagay na gawa ko. Mula noon, naging regular na customer si Roberto. Araw-araw, tuwing tanghalian, darating siya para kumain. Minsan, magdadala siya ng mga kasama mula sa kanyang opisina. Hindi nagtagal, dumami ang aking customer. Ngunit kasabay ng pagdami ng customer, lumakas din ang bulungan ng mga tsismosa sa kanto. Isang hapon, naubusan ako ng suka. Nagpaalam ako kay mama na tatakbo lang ako sa sari-sari store ni Aling Nena sa kabilang kalsada. Habang papalapit ako, narinig ko ang pamilyar na boses ni na Aling Marites at Aling Puring, ang mga hindi opisyal na tagapagbalita ng aming barangay. Nakaupo sila sa mahabang bangko sa labas ng tindahan, abala sa paghimay ng sitaw at ng buhay ng may buhay. Kawawa naman si Katrina, sabi ni Aling Marites, sa tono na kunwari nag-aalala. Bigla na lang sumulpot dito. Sabi ng pinsan ko na taga Maynila, grabe daw ang eskandalo sa anniversary party nila. Naku, segunda ni Aling Puring. Iniwan daw ng asawa, yung si Jonalyn. Maganda pa naman sanang partido iyon, may kaya sa buhay. Kaso, may kabit daw na iba. Boss pa niya sa opisina. Imagine, sa harap pa daw ng lahat ng bisita ibinigay ang divorce papers. Nakakahiya. Napahinto ako sa likod ng isang puno ng aratiles, hindi makahakbang. Ang bawat salita nila ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa balat ko. Ang kahihiyang sinubukan kong ibaon sa pagluluto ay bigla na lang hinukay at iwinawasiwas sa harap ng lahat. Kaya pala nagtatago na dito sa San Rafael, dagdag pa ni Aling Marites, sabay tawa ng mahina. Pero teka, napapansin mo ba, Puring? Itong si Roberto del Rosario, araw-araw laman ng karinderya niya. Nako, baka naman may bago na agad siyang binibingwit. Mabilis din, no? Galing sa babae, ngayon naman sa lalaki. Diskarte. Ay, nga. Baka naman ginagamit lang ang pagluluto para makahanap ng bagong sasalo. At si Roberto pa, na mayaman na ngayon. Mautak din pala yang si Katrina, kahit mukhang kawawa. Hindi ko na kinaya. Ang sukang sadya ko sana ay nakalimutan ko na. Dahan-dahan akong tumalikod, ang mga paa ko'y parang may tone-toneladang bigat. Bawat hakbang pabalik sa bahay ay isang paglalakbay sa kahihiyan.
Ang pag-asang unti-unti kong binubuo ay parang isang kastilyong buhangin na tinagay ng alon ng kanilang mga salita. Pagbalik ko sa aking maliit na pwesto, nakita kong nagliligpit na si Mama. Wala na ang ngiti sa aking mukha. Ang init na dala ng papuri ni Roberto ay napalitan ng panlalamig ng katotohanan. Dito, kahit anong gawin ko, ako pa rin si Katrina na iniwan ng asawa, si Katrina na nakakahiya, si Katrina na ngayon ay pinaghihinalaang manggagamit. Kinabukasan, kahit mabigat ang loob, nagluto pa rin ako. Ito na lang ang natitira sa akin. Pero wala na ang sigla. Mekanikal ang bawat galaw ko. Ang ngiti ko sa mga customer ay pilit. Dumating si Roberto para sa kanyang tanghalian. Umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto. Kat, bati niya. Order mo, malamig kong tanong, hindi tumitingin sa kanya. Natigilan siya sa tono ko. Adobo, gaya ng dati. At extra rice. Inabot niya sa akin ang bayad. Okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo ngayon. Okay lang. Pagod lang siguro pagsisinungaling ko. Hindi siya nangulit. Tahimik siyang kumain, ngunit ramdam ko ang kanyang mga mata na paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Nang matapos siya, hindi siya agad umalis. Hinintay niyang humupa ang mga customer. Nang kami na lang dalawa ang natira, lumapit siya sa aking pwesto. Kat, ulit niya, mas malumanay ang boses. Alam kong may problema. Umiling lang ako, ayokong pag-usapan. Ayokong marinig muli ang mga salitang narinig ko kahapon. Hindi niya ako pinilit. Sa halip, iginala niya ang kanyang tingin sa paligid. Ang lakas ng benta mo, no? Napansin ko, kahapon pa lang, 11:30, paubos na ang kanin mo. Ang pag-iba niya ng usapan ay bahagyang nagpagaan ng aking pakiramdam. Medyo, tipid kong sagot. Naisip ko lang Huminga siya ng malalim na parabang nag-ipon ng lakas ng loob. May potensyal itong negosyo mo, Kat, malaki. Napatingin ako sa kanya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Anong potensyal ito? Isang mesa at 4 na upuan. Pangtawid gutom lang to, Roberto. Para hindi ako tuluyang mabaliw. Sa halip na makipagtalo, may kinuha siya mula sa kanyang back pocket. Isang maliit na notebook na tupi-tupi na sa kalumaan. Binuklat niya ito sa isang pahina at ipinatong sa aking munting lamesa. Tingnan mo, sabi niya. Nag-aalangan akong sumilip. Sa pahina, may mga sulat kamay na drawing at numero. Isang simpleng layout ng isang maliit na kainan, hindi na isang silungan lang, kundi isang espasyo na may maayos na bubong, pader na kawayan, at 4 na lamisang kahoy. Sa ibaba, may listahan. Menu expansion. Martes, sinigang na baboy. Miyerkules, Bicol Express. Huwebes, tinolang manok. Biyernes, kare-kare. Estimated capital for renovation, DSS. Projected daily income. Return on investment. Napatulala ako. Isang simpleng business plan. Ginawa niya ito para sa akin. Hindi ko maintindihan, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Bakit mo ginagawa to? Tinitigan niya ako, diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay seryoso, walang bahid ng pagbibiro o kung anumang masamang intensyon. Dahil naniniwala ako sa iyo, Kat, matagal na. Ayokong magkautang ng loob, mabilis kong sabi, ang mga salita ng mga tsismosa ay bumabalik sa aking isipan. Ayokong isipin ng mga tao na hindi ito tulong, putol niya sa sasabihin ko. Ang kanyang boses ay matatag. Investment to, negosyo to, naniniwala ako sa luto mo. Naniniwala ako sa kakayahan mong palaginto. At higit sa lahat, huminto siya sandali, naniniwala ako sa iyo. Ang mga salitang iyon, naniniwala ako sa iyo, ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa lahat ng paninirang narinig ko. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng tiwalang silbi na ibinato sa akin ni Gregoria. Ito ang balsamo sa sugat na akala ko'y hindi na maghihilom. Muling namuo ang luha sa aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o kahihiyan. Ito ay luha ng pagkalito, ng pasasalamat, at ng isang emosyong hindi ko pa kayang pangalanan. Tiningnan ko ang papel na nasa harap ko, isang konkretong plano para sa isang kinabukasang hindi ko pinangarap na posible pa. Pagkatapos ay tiningnan ko siya, isang lalaki mula sa aking nakaraan na nag-aalok sa akin ng isang pagkakataon para sa hinaharap.
Nasa harapan ko ang pag-asa, nakalatag sa isang pirasong papel. Pero kasama nito ang takot. Takot na sumubok ulit. Takot na magtiwala ulit. Takot na masaktan ulit. Pag-isipan mo, sabi ni Roberto, na tila nababasa ang aking pag-aalinlangan. Walang pilitan. Pero kung handa ka ng palakihin ang pangarap mo, nandito lang ako para tulungan kang buhatin. Kinuha niya ang kanyang bag at tumayo. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya at nagsalita sa huling pagkakataon. Huwag mong hayaang ang sinasabi ng iba ang magdikta kung sino ka, kat ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo. Naiwan akong nakatitig sa business plan, ang mga salita niya ay umuukit sa aking isipan. Ang lungkot na dala ng tsismis ay naroon pa rin, ngunit ngayon may katabi na itong isang bagong damdamin, isang maliit, nanginginig, ngunit matigas ang ulong pag-asa. 2 linggo kong pinag-isipan ang business plan ni Roberto. Gabi-gabi, tinititigan ko ang papel na iyon hanggang sa makatulugan ko. Ang mga drawing ng bagong pwesto, ang listahan ng mga posibleng ulam, ang mga numerong hindi ko lubos maintindihan, lahat iyon ay kumakatawan sa isang daan na hindi ko alam kung kaya kong tahaking. Ang bawat salita ng pag-asa mula kay Roberto ay may katapat na bulong ng paninira mula sa mga tsismosa sa kanto. Isang gabi, habang naghahapunan kami, hindi ko na kinaya ang bigat sa aking dibdib. Ma, pa, sabi ko, habang pinaglalaruan ang kanin sa aking plato. Si Roberto gusto niyang mamuhunan sa karinderya. Itinigil ni Mama ang kanyang pagkain. Si Papa, na tahimik lang, ay tumingin sa akin. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat, ang business plan, ang alok ni Roberto, at ang takot ko. Ang takot na baka isipin ng mga tao na ginagamit ko lang siya. Ang takot na baka isa na namang pagkakamali ang gagawin ko. Nang matapos ako, si Mama ang unang nagsalita. Anak, sa buong buhay mo, lagi mong iniisip ang sasabihin ng ibang tao. Noong bata ka, ayaw mong sumali sa singing contest kasi natatakot kang pagtawanan. Noong dalaga ka, pinili mo ang kursong gusto ng iba para sa'yo. Nang mag-asawa ka, tinalikuran mo ang pangarap mo para sa kanya. Kailan mo iisipin ang sarili mo? Ang mga salita niya ay tumama sa akin. Ang mga tsismosa, dagdag niya, sabay subo ng isda, may negosyo ka man o wala, magsasalita't magsasalita yan. Ang trabaho nila ay magsalita. Ang trabaho mo ay mabuhay. Huwag mong pagpalitin. Si Papa naman, na bihirang magsalita, ay ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa ibabaw ng sa akin. Ang tao, Katrina, sabi niya, hindi sinusukat sa kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Sinusukat siya sa gawa. At si Roberto, sa nakikita ko, mabuting tao. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, ano ang gagawin mo para sa sarili mo? Kinabukasan, nang dumating si Roberto para sa kanyang tanghalian, sinalubong ko siya bago pa man siya makaupo. Roberto, sabi ko, huminga ng malalim. Payag ako. Ang ngiting sumilay sa kanyang mga labi ay parang sikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang ulan. Ang sumunod na buwan ay isang ipu-ipo ng alikabok, ingay ng martilyo, at amoy ng sariwang pintura. Ang dati kong munting silungan ay giniba. Sa tulong ng ilang trabahador mula sa construction supply ni Roberto, itinayo namin ang isang bago at mas maayos na kainan. Ang mga dingding ay gawa sa pinakinis na kawayan, ang bubong ay mataas para presko, at ang sahig ay sementado. Pinalitan namin ang mga plastik na upuan ng mga lamesa at bangkong gawa sa kahoy na pinintahan namin ni Roberto ng kulay mahogany. Sa bawat araw ng renovation, nakikita ko ang ibang mukha ni Roberto. Hindi siya isang boss na nag-uutos lang. Kasama namin siyang nagbubuhat ng kahoy. Siya mismo ang umaakyat sa bubong para siguruhing tama ang pagkakakabit ng mga yero. Kapag tanghalian, kasabay naming mga trabahador na kumakain ng inihanda kong pananghalian, nakakamay at walang arte. Nakikita ko kung paano siya respetuhin ng kanyang mga tauhan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Bakit hindi natin pangalanang kainan ni Kat? Suhestyon niya isang hapon habang nagpapahinga kami. Yun lang. Parang ang simple, sabi ko. Mas maganda ang simple, sagot niya. Personal. Sinasabi nito sa lahat kung sino ang puso ng lugar na to, ikaw yun, Kati. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang pagmamalaki. Hindi na ito yung karinderya ng babaeng iniwan ng asawa. Ito na ang kainan ni Kat. Ito na ang sa akin.
Nang matapos ang renovation at magbukas kami muli, dinagsa kami ng tao. Ang bagong menu, na may iba't ibang ulam bawat araw, gaya ng nasa plano ni Roberto, ay patok na patok. Ngunit kasama ng tagumpay ang bagong hamon. Kat, kailangan nating maging consistent sa lasa, sabi ni Roberto isang araw sa kusina. Kakatapos lang ng lunch rush at pagod na pagod ako. Consistent naman, medyo inis kong sagot. Lahat ng customer, sinasabing masarap. Masarap. Walang duda dyan, malumanay niyang sabi. Pero napansin ko, yung adobo mo noong Lunes, medyo mas maalat kaysa sa adobo mo ngayon. Kailangan nating i-standardize ang recipe. Sukatin natin ang bawat sangkap. Napasimangot ako. Sanay akong magluto sa tansa, Roberto. Pakiramdam ang gamit ko. Alam ko, umiti siya. At yan ang nagpapasarap dyan. Pero isipin mo, kung darating ang araw na kailangan mong kumuha ng ibang tagaluto, paano niya makukuha ang eksaktong lasa ng adobo ni Ka? Ang pag-measure hindi para sa'yo. Para yan sa negosyo. Para masigurong kahit sino ang kumain, kahit kailan, yung perpektong lasa mo ang matitikman nila. Ang paraan niya ng pagpapaliwanag, dahan-dahan, may respeto, at laging nakatuon sa pagpapalago ng pangarap ko, ang unti-unting nagpapalambot sa puso ko. Walang ere, walang pagmamataas. Isang malalim na simpatya ang nagsimulang tumubo sa loob ko para sa kanya. Hindi ito ang kilig na naramdaman ko para kay Jonalyn noon. Iba ito. Ito ay paghanga sa kanyang pagkatao, sa kanyang mga prinsipyo. Sa kung paano niya tratuhin ang mga tao sa paligid niya. Ang kainan ni Kat ay naging usap-usapan sa buong San Rafael. Ang mga taga-munisipyo, mga guro, at kahit mga pamilya ay sa amin na nanananghalian. Ang dating lungkot sa mga mata ko ay napalitan ng kislap ng isang taong mailayunin. Akala ko, ito na yun. Ito na ang simula ng aking bagong buhay. Pero ang nakaraan ay parang isang buwaya na nag-aabang lang sa ilalim ng tubig, naghihintay ng tamang pagkakataon para mangagat. Isang Biyernes ng hapon, ang pinakaabalang araw namin dahil sa aming best-selling na kare-kare, isang batang waitress na kinuha ko, si Lisa, ang lumapit sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Ate Kat, bulong niya. Tingnan niyo po ito. Inabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Nakaplay dito ang isang Facebook Live video. Ang nagsasalita ay isang pamilyar na mukha, na pilit kong winawaksi sa aking isipan. Si Gregoria Cruz. Nakaupo siya sa isang magarang opisina, ang buhok niya ay perpektong nakaayos, at ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag. Ang video ay may libo-libong views na. At alam niyo ba, mga kaibigan, sabi ni Gregoria sa kamera, ang boses niya ay umaakto na parang biktima. Ang pinakamasakit sa lahat ay yung makita mong ang taong nanakit sa mahal mo ay nagpapakasaya ngayon. Yung babaeng pinalayas dahil sa pagiging pabigat at walang silbi, ngayon ay biglang nagkaroon ng sariling restaurant. Nanigas ako. Ang hawak kong sandok ay halos mabitawan ko. Nakita ko lang sa isang post ng kaibigan ko, pagpapatuloy niya, sabay pakita ng isang picture ng kainan ni Kat na kuha mula sa labas. Kitang-kita ang mga taong masayang kumakain. Tingnan niyo. Ang ganda, di ba? Sabi nila, ang partner daw dyan ay isang mayaman at kilalang negosyante dito sa probinsya. Si Roberto del Rosario. Diretsahan niyang binanggit ang pangalan ni Roberto. Nakakalungkot isipin, umiling-iling si Gregoria, na parang totoong-totoo ang kanyang pag-arte. Hindi pa nga lumalamig ang divorce papers na siya mismo ang pumirma, may bago na agad siyang nabingwit. Isang lalaking mayaman. Galing, di ba? From a useless wife to a successful gold digger. Anong masasabi niyo dyan? Ibang klase talaga ang diskarte ng iba. Kaya sa mga lalaki dyan, mag-ingat kayo sa mga babaeng ganyan. Yung mga mukhang kawawa, yun pala ang mapanganib. Parang isang bombang sumabog ang kanyang mga salita sa loob ng maingay naming kusina. Nagsimulang umugong ang aking mga tainga. Ang ingay ng mga customer, ang kalansing ng mga plato, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang mga salitang walang silbi, pabigat, gold digger, diskarte. Ate Kat. Okay lang po kayo, tanong ni Lisa, ang kanyang boses ay nag-aalala. Hindi ako makasagot. Kinuha ko ang cellphone mula sa kanyang kamay at nag-scroll pababa sa comment section. Grabe. Gold digger nga.
Kawawa naman yung Roberto. For sure, ginagamit lang siya. Ganyan talaga mga babaeng desperada. Kapit sa patalim. I know her. Siya yung asawa ni Alias Jonalyn Reyes. Totoo yan, pinalayas yan kasi tamad. Nakakahiya. Porket iniwan, mambibiktima na ng iba. Bawat komento ay isang sampal. Bawat like at share ay isang suntok sa aking sikmura. Ang mundong buong-buo kong itinayo sa loob ng ilang buwan, ang kumpiyansang dahan-dahan kong pinulot mula sa mga abo ng aking nakaraan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Natigilan ako, nakatayo sa gitna ng kusina, hawak-hawak ang cellphone na parang isang hatol. Ang mga pader na kawayan na dati simbolo ng aking bagong simula ay tila biglang nagsara sa akin, sinasakal ako. Ang amoy ng kare-kare na dati nagbibigay sa akin ng pagmamalaki ay bigla na lang naging kasuklam-suklam. Kat! Narinig ko ang boses ni Roberto mula sa labas, ngunit parang nanggagaling ito sa napakalayong lugar. Hindi ko siya magawang lingunin. Nakapako ang aking mga mata sa screen ng telepono, sa mukha ni Gregoria, at sa libo-libong tao na ngayon ay hinuhusgahan ako, tinatawag akong isang manggagamit, isang haliparot, isang gold digger. Ang kahihiyan ay bumalik mas malakas, mas brutal. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang sinisira nito. Hinihila nito pababa ang pangalan ng nag-iisang taong naniwala sa akin nang walang-wala na ako. Ang video ni Gregoria ay parang isang mabangis na apoy na kumalat sa buong San Rafael. Sa loob lang ng isang gabi, ang kainan ni Kat na dati ihinahangaan ay naging sentro ng chismis at panghuhusga. Ang mga dating customer na ngumingiti sa akin ay dumadaan na lang ngayon sa harap ng kainan na may mapanuring tingin. Ang ilan na naglalakas loob pa ring pumasok ay bumubulong-bulong sa kanilang mga mesa. Naririnig ko sila. Siya ba iyon? Kawawa naman yung partner niyang mayaman. Mukha pa namang mabait. Ang bawat bulong ay isang dago. Ang bawat sulyap ay isang akusasyon. Hayaan mo na sila, Kat, sabi sa akin ni Roberto isang umaga, habang nagkakape kami bago buksan ang kainan. Iilan na lang ang aming tauhan, ang iba ay hindi na pumasok, nahihiya raw. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Pero pangalan mo ang nasisira, Roberto, halos pasigaw kong sabi, ang frustrasyon at hiya ay nagsasagupaan sa aking dibdib. Dahil sa akin, tinatawag kang tanga. Ginagamit lang daw kita. Hindi ito patas sayo. Negosyo lang to, kat bahagi ng negosyo ang mga ganitong pagsubok. Kalmado niyang sagot, pero nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi para sa negosyo, kundi para sa akin. Hindi to negosyo lang para sa kanila, git ko. Personal too. At ako ang target nila. Gusto kong isara ang kainan. Gusto kong magtago ulit sa kwarto ko at huwag nang lumabas. Ang takot na minsan ko ng tinalikuran ay bumalik, mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Dahil ngayon, hindi na lang sarili ko ang dala ko. Dala ko na rin ang pangalan ni Roberto. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang multo mula sa mas malalim na nakaraan ang biglang nagpakita. Isang hapon, habang nag-iisa akong nagliligpit ng mga pinagkainan dahil wala nang ibang gagawa, isang lalaki ang pumasok sa kainan. Matangkad, nakasuot ng itim na leather jacket, kahit mainit ang panahon, at may isang ngising pamilyar sa akin, isang ngising nagdudulot ng kilabot sa aking kaluluwa. Si Harvin Santos. Ang una kong nobyo. Ang unang lalaking minahal ko at ang unang lalaking sumira sa akin. Katrina, bati niya, ang kanyang boses ay maihalong panunuya. Ang ganda pala ng bago mong laruan. Restaurant. Impressive. Nabitawan ko ang basong hawak ko. Nabagsak ito sa sahig at nabasag, ang tunog ay sumasalamin sa biglaang pagkabiyak ng aking katatagan. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig kong tanong, habang umaatras ako papalayo sa kanya. Lumakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto siya sa tapat ng counter, ipinatong ang kanyang mga kamay dito, at sumandal. Narinig ko kasing sikat ka na raw. Sikat na gold digger. Kaya naisip ko, baka naman kailangan mo ng tulong. Umalis ka, sabi ko, sinusubukang maging matapang, pero ang boses ko ay pumiyok. Ang lahat ng alaala ay bumalik, ang mga sigaw, ang mga pasa na tinatago ko sa ilalim ng mahahabang manggas, ang takot tuwing gabi kapag umuuwi siyang lasing.
Wo, relax, tinaas niya ang kanyang mga kamay na para bang sumusuko. Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para mag-alok ng deal. Tumingin siya sa paligid. Maganda itong pwesto. Malakas ang kita, sigurado. Pero alam mo, isang salita ko lang, isang post ko lang sa Facebook, lahat ng to, mawawala. Anong-anong ibig mong sabihin? Umisi siya, isang ngising demonyo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa akin ang screen. Isang litrato. Isang lumang litrato. Ako iyon, mga 10 taon na ang nakalipas. Umiiyak ako. Ang isang bahagi ng aking mukha ay namamaga at may pasa. Ang litratong iyon ay kuha niya pagkatapos ng isa sa kanyang mga pagsabog ng galit, bilang isang paalala, sabi niya, kung sino ang nagmamay-ari sa akin. Naaalala mo ba to? Tanong niya. Ang hirap mo kasing pasunurin noon eh. Laging may sariling isip. Tingnan mo, yan ang nangyayari sa mga matitigas ang ulo. Parang nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ako makahinga. Ang nakaraang iyon, ang madilim na sikretong iyon na ibinaon ko sa pinakailalim na bahagi ng aking pagkatao, ay nasa kamay na niya ngayon, handang isang bulat sa buong mundo. Anong gusto mo, Harvin? Hirap kong tanong. Simple lang, sabi niya. Gusto kong maging partner mo dito. Hindi, mali. Gusto kong maging si. Ako ang magpapatakbo. Ikaw, balik ka sa kusina kung saan ka nababagay. Ibigay mo sa akin ang kontrol ng lahat at mananatiling sikreto ang munting sikreto natin. Ano sa tingin mo? Ang alok niya ay isang sentensya. Isang habang buhay na pagkakakulong sa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi, mahina kong sagot. Ano? Tumaas ang kanyang kilay. Hindi mo yata narinig ang sinabi ko. Isang pindot ko lang dito sa share button. Sinabi kong hindi, sigaw ko, isang tapang na hindi ko alam kung saan nanggaling ang biglang bumalot sa akin. Hindi na ako ang dating Katrina na kaya mong takutin, Harvin. Umalis ka na. Tumawa siya, isang tawang malakas at nakakainsulto. Talaga? Matapang ka na ngayon? Dahil ba dyan sa bago mong knight in shining armor? Tingnan natin kung gaano siya katapang kapag nalaman niya kung anong klaseng babae ang pinoprotektahan niya. Isang babaeng nagpapabugbog. Get out. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Roberto, dala ang mga kahon ng supply. Nakita niya ang tensyon sa pagitan namin ni Harvin. Nakita niya ang takot sa aking mukha. May problema ba dito, Kat? Tanong ni Roberto, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ibinaba niya ang mga kahon at lumapit sa amin. Wala. Paalis na itong Ginoo, sabi ko, hindi inaalis ang tingin kay Harvin. Ngumisi si Harvin kay Roberto. Harvin Santos, inilahad niya ang kanyang kamay na hindi naman tinanggap ni Roberto. Ex-boyfriend. Matagal na. Kinakamusta ko lang ang luma kong kaibigan. At binibigyan ng business advice. Hindi namin kailangan ng advice mo, matatag na sabi ni Roberto. Umalis ka na. Okay. Aalis na ako, sabi ni Harvin habang naglalakad patalikod. Pero, Katrina, pag-isipan mo ang alok ko. Bibigyan kita ng 24 oras. Kapag hindi ka tumawag, alam mo na ang mangyayari. Ang buong mundo, malalaman ang totoong kwento mo. Nang makalabas si Harvin, ang tapang na ipinakita ko kanina ay biglang naglaho. Nanghina ang aking mga tuhod at napaupo ako sa isang silya. Nagsimula akong manginig. Umupo si Roberto sa tapat ko. Kat, sino siya? Anong sikreto ang sinasabi niya? Umiling ako, hindi makapagsalita. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko aaminin sa taong ito na ang tanging nakita sa akin ay potensyal at kabutihan na minsan sa buhay ko, hinayaan kong saktan ako ng ganito? Na ako yung tipo ng babae na binubugbog? Ang kahihiyan ay napakatindi. Mas matindi pa sa kahihiyang idinulot ni Jonalyn at ni Gregoria. Kat, magtiwala ka sa akin, pakiusap niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa gitna ng aking paghikbi, nagawa kong ikwento sa kanya ang lahat. Ang tungkol kay Harvin. Ang halos 2 taon ng relasyon namin na puno ng takot at karahasan. Kung paano ako nakawala, kung paano ko sinubukan ibaon ang lahat sa limot. Habang nagsasalita ako, hindi siya nagsalita.
Nakikinig lang siya. Walang paghusga sa kanyang mga mata. Tanging lungkot. Malalim na kalungkutan. Nang matapos ako, ang tanging nasabi ko ay, kailangan kong ibigay sa kanya ang gusto niya, Roberto. Hindi ko kayang malaman ng lahat. Hindi, mariin niyang sabi. Pero sisirain niya ako. Sisirain niya itong negosyo. Sisirain ka niya. Hindi, ulit niya. Hindi natin siya hahayaang manalo. Hindi ka na nag-iisa ngayon, kat hindi mo na kailangang harapin to ng mag-isa. Kinagabihan, ginawa ni Harvin ang kanyang banta. Nag-post siya sa Facebook. Para decidie, nagtaka kung bakit iniwan ng asawa de Katrina Santos. Baka ay kiben sagot. Babaeng problematic. Babaeng gumagawa ng sariling gulo. Hindi niyo alam gang totoong kulay niya. #justice for Jonalyn #beware of gold diggers #abuser abuser. At kasama ng post ang litrato. Ang litrato ko na may pasa sa mukha. Ang post ay mabilis na kumalat, mas mabilis pa kaysa sa video ni Gregoria. Ang mga komento ay mas brutal, mas mapanghusga. Kaya pala iniwan. May saltik pala. SG. Baka siya pananakit kaya binubugbog. Drama queen. Victim playing ang peg. Kawawa naman yung ex-husband at yung bagong boyfriend. Naloko sila. Ang cellphone ko ay walang tigil sa pag-ring at pag-vibrate. Tinakpan ko ang aking mga tainga na para bang kaya nitong pigilan ang sakit. Nakaupo ako sa sahig ng aking kwarto, yakap-yakap ang aking mga tuhod habang ang mundo ay gumuho sa paligid ko. Narinig kong may kumatok sa pinto. Si Roberto. Ayokong magbukas. Ayokong makita niya ako ng ganito, basag, durog at kinasusuklaman ng lahat. Kat, tawag niya mula sa labas ng pinto. Kat, buksan mo to, please. Hindi ako kumibo. Katrina, hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binubuksan. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay puno ng emosyong hindi ko mabasa, galit, lungkot, determinasyon. Hindi niya ako tinanong. Hindi siya nagsalita. Basta na lang niya akong niyakap. Sa terasa ng kainan ni Kat, sa ilalim ng madilim na langit, niyakap niya ako ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Hindi kita iiwan. Isang yakap na sumasalo sa lahat ng aking nabasag na piraso. At sa yakap na iyon, kahit paano, sa gitna ng pinakamatinding unos ng aking buhay, naramdaman ko ang isang maliit na hibla ng kaligtasan. Lalaban tayo, bulong niya sa aking buhok. Sabay tayong lalaban. Ang yakap ni Roberto sa terasa ng kainan ay hindi nagtagal, ngunit ang init at lakas na idinulot nito ay nanatili sa akin buong gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kabila ng pinakamadilim na sikretong nabunyag, hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Ang takot ay naroon pa rin, isang malamig na kaba sa aking sikmura, ngunit ngayon, may kasama na itong bagong damdamin, isang determinasyon na hindi lang basta sumuko. Kinabukasan, hindi kami nagbukas ng kainan ni Kat. Sa halip, maaga kaming umalis ni Roberto. Hindi siya nagsabi kung saan kami pupunta. Pinasakay niya lang ako sa kanyang pick-up truck at nagmaneho ng tahimik. Huminto kami sa harap ng isang gusaling hindi ko inaasahang pupuntahan. Ang San Rafael City Hall of Justice. Anong ginagawa natin dito? Nag-aalala kong tanong. Lalaban tayo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi sa Facebook. Hindi sa tsismis. Lalaban tayo sa tamang paraan. Sa tulong ng isang abogadong kaibigan ni Roberto, isang mabait na babaeng nagngangalang Atty. Diaz, ginugol namin ang buong umaga sa paghahain ng reklamo. Habang inilalahad ko kay Atty. Diaz ang bawat detalye ng pang-aabuso ni Harvin noon, ang mga pisikal na pananakit, ang mga emosyonal na pagbabanta, ang kontrol, bawat salita ay parang lason na iniluluwa ko mula sa aking sistema. Masakit, nakakapanghina, pero sa bawat detalyeng sinasabi ko, nararamdaman kong paunti-unting nababawasan ang bigat na pasan-pasan ko sa loob ng 10 taon. Si Roberto ay nasa tabi ko lang, hindi bumibitaw sa kamay ko. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na paalala na hindi ko kailangang dumaan dito ng mag-isa. Pagkatapos naming mag-file ng reklamo para sa Violence Against Women and Their Children, VAWF Act, dumaan kami sa isang proseso para makakuha ng Temporary Protection Order, GI.
Nang hapon na iyon, sa isang maliit at halos walang taong korte, humarap ako sa isang hukom. Nanginginig ang buo kong katawan habang nakatayo ako roon. Si Harvin ay ipinatawag ngunit hindi dumating. Sa harap ng hukom, sa ilalim ng aking panunumpa, isinalaysay kong muli ang aking kwento. Sa pagkakataong ito, hindi na ako umiyak. Ang boses ko ay matatag. Ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Based on the evidence presented and the clear and present danger to the petitioner, the court hereby grants the temporary protection order. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malakas sa katahimikan ng silid. N.T. Harvin Santos is ordered to stay at least 500 meters away from Ineth Katrina Santos, her residence, and her place of business. He is also ordered to cease and desist from any form of communication, be it personal, through an intermediary, or online, that threatens, harasses, or causes emotional distress to the petitioner. Ang mga salitang iyon, protection order, ay musika sa aking pandinig. Isang pader. Isang legal na pader sa pagitan ko at ng aking nakaraan. Paglabas namin ng korte, sa ilalim ng sikat ng araw, huminga ako ng malalim. Parang sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, nakahinga ako ng maluwag. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ang hangin ay hangin ng kalayaan. Ngunit alam naming hindi pa tapos ang laban. Ang demanda laban kay Harvin ay isang bagay, ang paglilinis ng pangalan namin sa mata ng publiko ay isa pa. Kinabukasan, isinara pa rin namin ang kainan. Nag-set up kami ng isang press conference sa mismong lugar na iyon. Hindi malaki. Ilang lokal na reporter mula sa Diaryo ng Bayan at ilang blogger na kilala ni Roberto ang aming inimbita. Naupo kaming dalawa sa isang mesang inihanda sa gitna ng kainan. Sa likod namin, ang karatulang kikainan ni Kat ay nagsilbing tahimik na saksi. Pinatungan ko ng isang puting tela ang bahagi ng logo para itago ang pangalan, isang simbolikong kilos na nagsasabing hindi pa kami buo. Ako ang unang nagsalita. Kinuha ko ang mikropono, ang kamay ko ay bahagyang nanginginig. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula ko. Ang pangalan ko po ay Katrina Santos. At totoo po ang litratong kumakalat ngayon sa social media. Ako po iyon. Isang saglit na katahimikan. 10 taon na po ang nakalipas, pagpapatuloy ko, biktima po ako ng karahasan sa kamay ng dati kong nobyo. Ang litratong iyon ay hindi po isang kasinungalingan. Ito po ay isang masakit na katotohanan na matagal kong itinago dahil sa takot at kahihiyan. Tumingin ako sa bawat reporter, diretso sa kanilang mga mata. Ngunit ang kwentong ikinakalat niya ngayon na ako ay isang babaeng may problema o isang abusado, iyon po ang kasinungalingan. Ako po ay isang survivor. At tumatayo po ako sa harap ninyo ngayon hindi para magmukhang kaawa-awa, kundi para sabihing tapos na po ang aking pananahimik. Isinalaysay ko ang tungkol sa pambablackmail ni Harvin, ang kanyang pagtatangkang sirain ang buhay na sinusubukan kong buuin. Pagkatapos, si Roberto na ang nagsalita. Ako naman po si Roberto del Rosario, sabi niya. At gusto ko lang pong linawin ang mga paratang na si Katrina ay isang gold digger. Hindi po totoo yan. Ang kainan ni Kat ay isang partnership. Isang negosyo. Ako po ay namuhunan hindi dahil sa personal na relasyon, kundi dahil naniniwala ako sa talento at sipag ni Katrina. Nakita ko ang potensyal ng kanyang luto, at nakita ko ang determinasyon ng isang babaeng gustong bumangon sa sarili niyang mga paa. Ang kanyang mga salita ay puno ng respeto at dignidad, hindi lang para sa akin, kundi para sa aming negosyo. Ang nangyayari ngayon ay hindi na lang tungkol sa aming dalawa, dagdag niya. Ito ay tungkol sa kung paano natin ginagamit ang social media para manira ng kapwa. Tungkol sa kung paano natin hinuhusgahan ang mga tao nang hindi alam ang buong kwento. Hinihiling po namin ang inyong pangunawa at umaasa kaming sa paglipas ng panahon, ang aming gawa at ang aming serbisyo ang siyang husga sa amin at hindi ang mga malisyosong tsismis. Pagkatapos ng press conference, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kainan. Wala kaming ideya kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao. Kinabukasan, nagpasya kaming magbukas muli. Nagluto ako, ngunit kaunti lang. Inihanda ko ang sarili ko sa posibilidad na walang darating. 11:00 ng umaga, isang pamilya ang pumasok. Sila yung dati naming suki, yung pamilyang may 3 maliliit na anak na mahilig sa adobo ko. Umiti sa akin ang ina.
Miss Kat, good morning. 5 order ng adobo, please. Para akong maiiyak. Isang simpleng order, pero ang ibig sabihin nito ay napakalaki. Unti-unti nagsidatingan ang mga tao. Mas kaunti kaysa dati, pero hindi na sila bumubulong. Ang iba ay ngumingiti sa akin. May isang matandang babae na lumapit sa counter pagkatapos kumain. Be strong, iha, sabi niya, sabay tapik sa kamay ko. Ang katotohanan, kahit gaano pa kasakit, ay may sariling kapangyarihan. At ang publiko, kahit minsan ay mapanghusga, ay may kakayahan ding umunawa. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang nakakapagod ngunit puno ng pag-asang araw, nilapitan ako ni Roberto habang nagpupunas ako ng mga mesa. Kat, sabi niya. Aysan, pwede ba kitang ayain lumabas? Natigilan ako. Lumabas? Saan? Kahit saan, umiti siya. Bilang celebration. Sa unang araw ng ating kalayaan. Hindi ito isang magarbong date. Bumili lang kami ng fishball at kikiam sa street food cart sa may plaza. Umupo kami sa isang bench, pinapanood ang mga batang naghahabulan at ang mga magkasintahang naglalambingan. Tahimik lang kaming kumakain pero ang katahimikan ay komportable. Walang bigat. Walang tensyon. Salamat, Roberto, sabi ko habang isinasawsaw ang aking fishball sa matamis na sarsa. Para saan? Sa lahat, sabi ko, tumingin sa kanya. Sa pagtitiwala. Sa hindi mo pag-iwan sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng poste. Ikaw ang gumawa ng lahat, kat ikaw ang lumaban. Sinamahan lang kita. Pero ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para lumaban. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging naririnig ay ang ingay ng plaza at ang tibok ng sarili kong puso. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa aking mukha. Ang kanyang paghipo ay magaan, magalang, ngunit nagdulot ito ng isang pamilyar na kuryente sa aking balat, isang kilig na matagal ko nang hindi naramdaman, isang kilig na malinis at totoo. Hindi niya ako hinalikan. Hindi niya ako niyakap. Ngumiti lang siya. Isang ngiting abot tenga, isang ngiting buong buo, isang ngiting nagsasabing sa wakas, tapos na ang bagyo. At sa unang pagkakataon, nagawa kong umiti pabalik. Isang ngiting walang takot. Isang ngiting walang kahihiyan. Isang ngiting puno ng pag-asa para sa isang kinabukasang hindi ko akalaing darating pa. Isang ngiti para sa aming dalawa. Ang mga sumunod na linggo ay panahon ng katahimikan at paghilom. Ang kaso laban kay Harvin ay umuusad at sa bisa ng protection order, hindi na siya nagparamdam. Ang kainan ni Kat ay unti-unting bumabalik sa dati nitong sigla. Ang mga customer ay bumalik at kasama nila ang respeto at tiwala ng komunidad. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga papuri. Ang mga mapanuring tingin ay napalitan ng mga ngiti ng paghanga. Ang relasyon namin ni Roberto ay dahan-dahang namumukadkad. Wala kaming formal na usapan, walang label, pero mayroon kaming isang di matatawarang ugnayan. Ang aming mga i-date ay ang mga simpleng sandali pagkatapos magsara ang kainan, pagkakape sa terasa, paglalakad sa plaza, o simpleng pagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Bawat araw, mas lumalalim ang paghanga ko sa kanya. At bawat araw, nararamdaman ko ang pag-asa na sa wakas, natagpuan ko na ang isang pag-ibig na nagpapagaling, hindi nananakit. Akala ko, tapos na ang mga pagsubok. Akala ko, karapatan ko nang maging masaya. Ngunit ang mga anino ng nakaraan ay tila ayaw pa ring magpaawat. May isa pang multo na hindi pa tapos sa akin. Isang umaga, habang nag-check ako ng email ng kainan ni Kat para sa mga reservation, isang email mula sa isang hindi pamilyar na address ang nakakuha ng aking pansin. Ang subject, para malaman mo ang totoo. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito. Walang nakasulat na kahit ano sa katawan ng email. Mayroon lang itong isang attachment. Isang image file. Nag-aalangan man, i-download ko ito. Nang bumukas ang imahe, parang huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Isang ultrasound. Malinaw na malinaw ang imahe ng isang maliit na fetus sa loob ng isang sinapupunan. At sa itaas ng larawan, may nakalimbag na pangalan, Katrina del Rosario. Sa ibaba, ang petsa ay mula sa nakaraang linggo. Hindi.
Hindi maaari. Napatitig ako sa screen, ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Del Rosario. Ginagamit nito ang apelyido ni Roberto. At ang pangalan ko. Pero hindi ako buntis. Impossible. Simula nang maghiwalay kami ni Jonalyn, walang ibang lalaking. Ang mga sumunod na linggo ay panahon ng katahimikan at paghilom. Ang kaso laban kay Harvin ay umuusad, at sa bisa ng protection order, hindi na siya nagparamdam. Ang kainan ni Kat ay unti-unting bumabalik sa dati nitong sigla. Ang mga customer ay bumalik at kasama nila ang respeto at tiwala ng komunidad. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga papuri. Ang mga mapanuring tingin ay napalitan ng mga ngiti ng paghanga. Ang relasyon namin ni Roberto ay dahan-dahang namumukadkad. Wala kaming formal na usapan, walang label, pero mayroon kaming isang di matatawarang ugnayan. Ang aming mga i-date ay ang mga simpleng sandali pagkatapos magsara ang kainan, pagkakape sa terasa, paglalakad sa plaza, o simpleng pagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Bawat araw, mas lumalalim ang paghanga ko sa kanya. At bawat araw, nararamdaman ko ang pag-asa na sa wakas, natagpuan ko na ang isang pag-ibig na nagpapagaling, hindi nananakit. Akala ko, tapos na ang mga pagsubok. Akala ko, karapatan ko nang maging masaya. Ngunit ang mga anino ng nakaraan ay tila ayaw pa ring magpaawat. May isa pang multo na hindi pa tapos sa akin. Isang umaga, habang nag-check ako ng email ng kainan ni Kat para sa mga reservation, isang email mula sa isang hindi pamilyar na address ang nakakuha ng aking pansin. Ang subject, para malaman mo ang totoo. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito. Walang nakasulat na kahit ano sa katawan ng email. Mayroon lang itong isang attachment. Isang image file. Nag-aalangan man, i-download ko ito. Nang bumukas ang imahe, parang huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Isang ultrasound. Malinaw na malinaw ang imahe ng isang maliit na fetus sa loob ng isang sinapupunan. At sa itaas ng larawan, may nakalimbag na pangalan, Katrina Del Rosario. Sa ibaba, ang petsa ay mula sa nakaraang linggo. Hindi maaari. Napatitig ako sa screen, ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Del Rosario. Ginagamit nito ang apelyido ni Roberto. At ang pangalan ko. Pero hindi ako buntis. Impossible. Simula nang maghiwalay kami ni Jonalyn, walang ibang lalaking. Ang relasyon namin ni Roberto, kahit gaano nakalalim ang aming emosyonal na koneksyon, ay nanatiling magalang at puro. Ang pinakamalapit na pisikal na ugnayan namin ay ang paghawak ng kamay at ang mga yakap na nagbibigay lakas. Walang nangyari sa amin. Alam ko iyon. Sigurado ako doon. Ang kamay na nag-type ng peking pangalan, ang isip na bumuo ng ganitong kasinungalingan, isa lang ang kilala kong may ganitong uri ng kamandag. Si Gregoria. Ito na ang huling barahan niya, ang pinakadesperado at pinakamaruming paraan para sirain hindi lang ako, kundi ang tiwalang namamagitan sa amin ni Roberto. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa aking noo. Ang gulat ay mabilis na napalitan ng isang pamilyar na damdamin, takot. Paano kung maniwala si Roberto? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, pagkatapos niyang ipagtanggol ako mula sa mga akusasyon ni Gregoria at sa mga banta ni Harvin, paano kung ito na ang maging dahilan para sukuan niya ako? Ang isang kasinungalingan, kapag binalot sa isang manipis na hibla ng katotohanan, ang apelyido niya, ang pangalan ko, ay maaaring maging mas mapanira kaysa sa anumang hayagang paninira. Dahil umaatake ito hindi sa reputasyon kundi sa tiwala. Sa puso. Narinig ko ang mga yabag niya papalapit sa maliit na opisina sa likod ng kusina. Agad, sa isang kilos na hindi ko pinag-isipan, isinara ko ang laptop. Isang reflex. Ang dating ugali ng pagtatago, ng pag-iwas sa gulo, ng pag-aakalang kaya kong ayusin ang lahat ng mag-isa para hindi na makadagdag sa problema ng iba. Kat, tawag ni Roberto mula sa pintuan. May dala siyang 2 tasa ng kape. Break muna. Mukhang seryoso iyang binabasa mo, ah. Pilit akong ngumiti. Wala to, mga supplier lang. Alam mo na. Inilapag niya ang isang tasa sa tabi ng aking laptop. Hindi umalis. Sumandal siya sa hamba ng pinto, tinititigan ako.
Ang mga mata niya, na laging nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan, ay tila nakikita ang kaluluwa ko. Kilala na kita, Katrina, malumanay niyang sabi. Alam ko kapag may bumabagabag sa'yo. Namumutla ka. At ang ngiti mo, hindi umaabot sa mata mo. Napalunok ako. Ang kasinungalingang sinubukan kong buuin ay gumuho agad sa isang pangungusap niya. Hinawakan ko ang tasa ng kape. Ang init nito ay hindi sapat para pawiin ang panlalamig na gumagapang sa aking mga ugat. Sabihin mo na. Magtiwala ka sa kanya. Huwag mo nang ulitin ang dati. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong binuksan muli ang laptop at marahan itong iniharap sa kanya. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Tinitigan niya ang screen. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kaninang relax na ekspresyon ay napalitan ng pagkunot ng noo. Lumapit siya, inilapag ang kanyang tasa, at masusing tiningnan ang peking ultrasound. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita. Bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, umayo siya ng tayo. Hindi siya tumingin sa akin. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa kanyang gilid. Magbihis ka, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at kontrolado, ngunit mayroon itong talim ng galit. Ang puso ko ay bumagsak. Ito na ba iyon? Ang pagtatapos? Roberto T. Humarap siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Ngunit ang galit na iyon, na pagtanto ko, ay hindi para sa akin. Magbihis ka, ulit niya, mas malumanay na ngayon. Aalis tayo. Pupunta tayo sa ospital. Ospital? Bakit, tuliro kong tanong? Para patunayan ang hindi na kailangang patunayan, sagot niya. Para bigyan sila ng sagot na hindi nila deserve. At para tapusin na to, minsan at para sa lahat. Ang biyahe papuntang San Rafael General Hospital ay puno ng tensyon. Walang nagsasalita sa amin. Ang mga kamay ni Roberto ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ako naman, nakatingin lang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga taong naglalakad na parang normal ang lahat, habang ang mundo ko ay muling nagugulo. Bakit kailangang dumaan kami sa ganito? Bakit ako, na ang tanging gusto lang ay katahimikan, ay laging hinahabol ng gulo? Sa ospital, ang amoy ng antiseptic at ang steril na puti ng mga pader ay nagdulot ng karagdagang kaba sa akin. Pakiramdam ko, lahat ng tao sa waiting area ay nakatingin sa amin, alam ang aming maruming sekreto, hinuhusgahan kami. Blood test po para sa pregnancy, sabi ni Roberto sa nurse sa reception, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang kinukuhanan ako ng dugo ng isang medtech, hindi ko maiwasang hindi manginig. Ang maliit na tusok ng karayom ay walang-wala kumpara sa tusok ng kahihiyan at takot sa aking puso. Si Roberto ay nakatayo sa may pintuan, hindi inaalis ang tingin sa akin. Ang kanyang presensya ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na buo. Ang paghihintay para sa resulta ang pinakamasakit na bahagi. Naupo kami sa mga bakal na upuan sa labas ng laboratorio. Ang bawat beep ng isang makina sa malapit, ang bawat anunsyo sa system, ang bawat pagdaan ng mga nurse ay nagpapatindig ng aking balahibo. Kasalanan ko to, bulong ko, hindi ko na mapigilan ang sarili. Kung hindi na lang ako dumating sa buhay mo di. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kamay ko, mainit ang sa kanya. Huwag mong sasabihin yan, mariin niyang sabi. Hindi ikaw ang problema, kat sila. Sila ang may problema. Pero bakit hindi sila tumitigil? Ano bang nagawa ko sa kanila? Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa aking mga mata. Dahil hindi nila matanggap na nakikita kang masaya, sabi niya, hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Hindi nila matanggap na ang babaeng gusto nilang sirain, ay siya pang tumatayo ng mas matatag. Ang kaligayahan mo ang pinakamatinding insulto sa kanila. Pagkatapos ng halos isang oras, tinawag kami sa isang maliit na consultation room. Isang mabait at medyo may edad ng doktora ang humarap sa amin, hawak ang isang brown envelope. Good afternoon, Jim Del Rosario, Gina Santos, bati niya. Nandito na ang resulta ng inyong beta-acid test. Ang pagtibok ng puso ko ay sobrang lakas na parang naririnig sa buong silid. Pinigil ko ang aking hininga.
Binuksan ng doktora ang envelope at tiningnan ang papel sa loob. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Roberto, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Well, as expected, sabi niya. The result is negative. Wala pong indikasyon ng pagbubuntis. Isang malakas na hininga ang pinakawalan ko, isang hiningang hindi ko na malayang pinipigil ko pala. Parang isang napakabigat na bato ang biglang natanggal sa aking dibdib. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, mga luha hindi ng sakit, kundi ng napakatinding ginhawa. Tumingin ako kay Roberto. Ang tensyon sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malalim na paghinga ng ginhawa. Pagkatapos, isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Nagsimula siyang tumawa. Hindi isang malakas na tawa, kundi isang mahinang halakhak na nanggagaling sa kanyang dibdib. Isang tawa ng kabalintunaan. Anong nakakatawa? Tanong ko sa gitna ng aking pag-iyak. Tayo, sabi niya habang umiiling. Tingnan mo tayo. Nag-aalala, kinakabahan, dumadaan sa lahat ng to dahil sa isang peking litrato na gawa-gawa ng isang taong walang magawa sa buhay. At dahil sa sinabi niya, nahawa ako. Sa gitna ng aking mga luha, nagsimula rin akong matawa. Nagtawanan kami sa loob ng maliit na kwartong iyon, isang lalaki at isang babae na pinaglaruan ng tadhana, na nagtatawanan sa sarili naming katangahan at sa kabaliwan ng mundo. Ang aming tawa ay maihalong luha, isang perpektong pagsasalarawan ng aming pinagdaanan, isang halo ng sakit at ginhawa, ng takot at tagumpay. Paglabas namin ng ospital, isang malakas na ulan ang sumalubong sa amin. Huminto kami sa may lobby, pinapanood ang pagbuhos ng ulan na tila nililinis ang buong San Rafael. Salamat, sabi ko, nakatingin sa ulan. Para saan? Tanong niya. Sa paniniwala mo sa akin, sabi ko, at sa wakas ay tumingin sa kanya. Salamat dahil hindi ka nagduda, kahit isang segundo lang. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng isang emosyong mas malalim pa sa pasasalamat. Hindi ko kailangan ng resulta ng test para malaman ang totoo, Kat, sabi niya. Kailangan nila ng patunay para manahimik. Pero ako, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko, ang kanyang paghawak ay banayad ngunit matatag. Ang kailangan ko lang ay maniwala sa'yo. Puso ang basehan ko, hindi dugo. At sa ilalim ng bubong ng ospital, habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos sa labas, niyakap niya ako. Isang yakap na nagsasabing tapos na ang lahat ng gulo. Isang yakap na nangangakong hindi na niya ako bibitawan. Isang yakap na nagsasabing sa wakas, ligtas na ako. Ang resulta ng negatibong pregnancy test na sinadya naming kay sa tulong ng ilang kaibigang blogger, ang naging huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni na Gregoria at Harvin. Ang simpatsya ng publiko na minsan inaagaw nila ay tuluyan ng bumalik sa amin. Si Gregoria ay naging katawa-tawa sa social media, isang desperadang ex-kabit. Ang kaso laban kay Harvin ay lalong lumakas. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming unos, ang dagat ay kumalma. Lumipas ang ilang buwan. Ang kainan ni Kat ay hindi na lang isang kainan, naging simbolo na ito ng pagbangon sa aming maliit na bayan. Ang pangalan ko, na minsan ay dinungisan ng kahihiyan, ngayon ay binabanggit ng may paggalang. At ang relasyon namin ni Roberto, na sinubok ng napakaraming paninira, ay tumatag at namulaklak sa gitna ng lahat. Dumating ang araw ng pista ng San Rafael. Ang buong bayan ay nagdiriwang. Ang hangin ay puno ng tunog ng mga banda ng musiko, ang amoy ng iba't ibang kakanin, at ang sigla ng mga taong nagagalak. Ang plaza, kung saan kami unang nag-date ni Roberto sa harap ng isang fishbowl cart, ay pinalamusan ngayon ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Isinara namin ang kainan para sa araw na iyon. Hindi para magtrabaho, kundi para maging bahagi ng selebrasyon. Kasama sina Mama at Papa, nakisaya kami sa mga palaro sa plaza. Nanalo pa si Papa sa palosebo na ikinatawa naming lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong normal ako. Masaya. Buo. Nang maggagabi na, hinila ako ni Roberto palayo sa maingay na entablado kung saan may amateur singing contest. Halika, may ipapakita ako sa'yo, sabi niya, isang misteryosong ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Dinala niya ako, hindi sa isang magarang lugar, hindi sa gitna ng plaza kung saan nakatutok ang lahat ng mata.
Dinala niya ako sa tapat ng sari-sari store ni Aling Nena, ang mismong lugar kung saan ko unang narinig ang mga tsismis na halos sumira sa akin. Bakit tayo nandito? Nagtataka kong tanong. Sa ilalim ng isang solong bumbilya na nakasabit sa labas ng tindahan, humarap siya sa akin. Ang ingay ng pista ay tila humina, naging isang malayong ugong na lang. Ang tanging nakikita ko ay siya. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagtibok ng sarili kong puso. Dito nagsimula ang isa sa mga pinakamasakit na araw mo, di ba? Malumanay niyang tanong. Dito mo narinig ang mga salitang sumugat sa'yo. Gusto kong dito rin magsimula ang isa sa mga pinakamasayang araw ng buhay mo. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siya. Hindi ito isang singsing na may kumikinang na diamante. Hindi ito isang mamahaling kahon. Isang maliit na parol. Gawa sa tiniklop na straw at makukulay na papel de hapon, tulad ng mga parol na ginagawa ng mga bata sa eskwela. Simple, hindi perpekto, pero gawa ng kamay. Ang uri ng parol na isinasabit sa pabitin tuwing may pistahan. Katrina Santos, sabi niya, at ang boses niya, na laging matatag, ay bahagyang nanginginig ngayon. Wala akong mayaalok sa iyong perpektong buhay. Nakita mo na, naranasan mo na ang buhay kasama ko ay maaaring magulo. Puno ng mga hamon na hindi natin inaasahan. Itinaas niya ang maliit na parol. Itong parol, parang buhay. Parang tayo. Hindi perpekto ang pagkakagawa, may mga tupi na hindi pantay, pero binuo to ng may pagsisikap. Pinaghirapan. At kapag inilawan, nagbibigay pa rin ng liwanag sa dilim. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, purong-purong kaligayahan ang dahilan. Hindi ako mangangako na hindi ka na ulit iiyak, pagpapatuloy niya, pero ipinapangako ko, sa bawat pag-iyak mo, ako ang magpupunas ng mga luha mo. Hindi ako mangangako na hindi ka na matatakot, pero ipinapangako ko, sa bawat takot mo, hahawakan ko ang kamay mo. Hindi ako mangangako ng isang buhay na walang problema, pero ipinapangako ko, haharapin natin ang lahat ng problema ng magkasama. Lumuhod siya sa isang tuhod, sa sementadong lupa sa harap ng sari-sari store. Itinaas niya ang maliit na parol na parang ito ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Katrina, mahal kita, sabi niya, at sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagtibok ng bawat hibla ng aking pagkatao. Mahal kita hindi dahil sa kung ano ang kaya mong gawin, kundi dahil sa kung sino ka. Will you marry me? Papayag ka bang maging ilaw ng buhay ko, at hahayaan mo ba akong maging ilaw ng sayo? Hindi ako makapagsalita. Tumango lang ako, habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi. Ang kigi ko ay isang tahimik na pagtango, ngunit naintindihan niya. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit, at sa ilalim ng ilaw ng bumbilya ng sari-sari store, naramdaman ko ang pagbuo ng lahat ng basag na piraso ng aking puso. Ang maliit na parol ay nayupi sa pagitan ng aming mga dibdib, isang di perpektong simbolo ng isang perpektong sandali. Mahal na mahal kita, Kat, bulong niya sa aking buhok, at sa pagkakataong iyon, naniwala ako na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang malaking handaan na may mga palamuti at maraming bisita. Minsan, ito ay isang tahimik na pangako sa harap ng isang tindahan, sa ilalim ng isang bumbilya, na nasasaksihan lang ng gabi. Dahan-dahan kaming bumitaw sa yakap. Hinawakan niya ang aking mukha at pinunasan ng kanyang mga hinlalaki ang aking mga luha. Huwag ka nang umiyak, sabi niya, kahit na ang sarili niyang mga mata ay may namumuong luha rin. Tears of joy to, sabi ko, sabay tawa ng mahina. Magkahawak kamay kaming bumalik sa plaza, ang maliit na parol ay maingat kong hawak-hawak sa isa kong kamay. Pakiramdam ko ay lumulutang ako. Ang ingay ng banda, ang sigawan ng mga tao, lahat ay parang isang magandang musika sa aking pandinig. Nakita namin sina Mama at Papa na bumibili ng bibingka malapit sa simbahan. Nang makita kami ni Mama, agad niyang napansin ang kakaiba sa amin. Ang kislap sa aming mga mata, ang paraan ng pagkakahawak ng aming mga kamay. Pagkatapos, ang tingin niya ay napunta sa parol na hawak ko. Anak, tanong ni Mama, ang kanyang boses ay nagtatanong, umaasa. Itinaas ko ang parol. Nag-propose na po si Roberto, Ma. Ang mga mata ni Mama Elena ay biglang napuno ng luha. Binitiwan niya ang bibingkang hawak at niyakap ako ng sobrang higpit. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos, anak, bulong niya, ang kanyang boses ay basag sa tuwa.
Pagkatapos ay bumaling siya kay Roberto at ito naman ang niyakap niya. Salamat, Roberto. Salamat, anak. Ang salitang i-anak mula sa aking ina para kay Roberto ay nagdulot ng kakaibang init sa aking dibdib. Ito ang basbas. Ito ang pagtanggap. Si Papa, na tahimik lang na nanonood, ay lumapit kay Roberto. Hindi siya nagsalita. Inilahad lang niya ang kanyang kamay. Nang tanggapin ito ni Roberto, hindi lang isang simpleng handshake ang ginawa ni Papa. Hinawakan niya ito ng mahigpit, tinapik ang balikat ni Roberto, at tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Alagaan mo ang prinsesa ko, sabi ni Papa, ang kanyang boses ay magaspang ngunit puno ng pagmamahal. Pangako po, Tay. Buong buhay ko, seryosong sagot ni Roberto. Pagkatapos ng emosyonal na sandali, nagpa siya kaming umuwi na. Ngunit habang naglalakad kami palayo sa plaza, huminto si Roberto. Teka, may kulang, sabi niya. Hinila niya ako pabalik, hindi sa gitna ng plaza, kundi sa mismong sari-sari store ulit. Pumasok siya sa loob at paglabas niya, may dala siyang isang bote ng malamig na Royal True Orange at 2 straw. Ang ating engagement party, nakangiti niyang sabi. Naupo kami sa mahabang bangkong kahoy sa labas ng tindahan, ang mismong bangko kung saan minsan inaupo ang mga tsismosang sumira sa aking araw. Ngayon, kami naman ang nakaupo dito, masaya, nagdiriwang. Pinagsaluhan namin ang isang bote ng soft drinks, sumisip-sip mula sa magkaibang straw, na parang mga teenager na nagtatago sa kanilang unang date. Si Aling Nena, na narinig yata ang usapan namin kanina, ay sumilip mula sa kanyang bintana. Hoy, kayo! Congrats! Nako, buti naman at kayo ang nagkatuluyan. Bagay na bagay kayo, sigaw niya, na may kasamang malapad ng ngiti. Ang dating lugar ng sakit at kahihiyan ay naging lugar na ngayon ng pagbati at pagdiriwang. Nagsimula na kaming maglakad pa uwi, magkahawak kamay, habang ang gabi ay lalong lumalalim. Ang mga tao ay paunti na rin sa daan. Ang katahimikan ay komportable, puno ng mga hindi na kailangang sabihin. Bigla, isang malakas na pagsitsit ang pumunit sa katahimikan, na sinundan ng isang malakas na pagsabog. Napatingala kami sa langit. Ang unang putok ng fireworks display para sa pagtatapos ng pista. Isang malaking bulaklak ng kulay ginto ang sumabog sa itim na kalangitan, na sinundan ng isa pang pula at isa pang asul. Huminto kami sa gitna ng kalsada, nakatingala, pinapanood ang sayaw ng mga ilaw. Ang bawat pagsabog ng liwanag ay tila sumasalamin sa mga mata ni Roberto. Ang mga kulay ay nagpipinta sa kanyang masayang mukha. Ang ganda, bulong ko, hindi maalis ang tingin sa nagliliwanag na langit. Hindi siya sumagot. Naramdaman kong bumaling siya sa akin. Nang tiningnan ko siya, hindi siya sa fireworks nakatingin. Sa akin siya nakatingin. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang ganda. At sa sandaling iyon, alam ko na. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng pagsubok, lahat ng iyon ay may dahilan. Dinala ako ng lahat ng iyon sa landas na ito, sa gabing ito, sa taong ito. Ang aking kwento ay hindi nagsimula sa isang pirasong papel ng diborsyo na ibinato sa akin sa harap ng maraming tao. Doon nagsimula ang aking paglalakbay. Ang kwento ko ay nagsisimula ngayon. Nagpatuloy kami sa paglalakad pa uwi, ang aming mga kamay ay magkalapat, ang aming mga puso ay magkaugnay. Sa itaas namin, ang mga paputok ay patuloy na nagbibigay liwanag sa aming daraanan, isang maingay at makulay na selebrasyon hindi lang para sa pista ng San Rafael, kundi para sa dalawang pusong sinubok ng panahon, ngunit sa huli, ay nagtagpo at nabuo sa harap ng isang sari-sari store. Sa lahat ng aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, taos-puso akong nagpapasalamat. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong pagsubaybay, at sa inyong paglalakbay kasama sina Katrina at Roberto, mula sa unang kabanata na puno ng sakit at kahihiyan, hanggang sa huling pahina na puno ng pag-asa at pag-ibig. Ang inyong presensya, kahit sa katahimikan ng inyong pagbabasa o pakikinig, ay naging inspirasyon ko upang tapusin ang kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat salita, hindi ko maitatangging ito ay naging isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Katrina sa bawat akusasyon, ang kanyang takot sa bawat pagbabalik ng nakaraan, at ang unti-unti niyang pagbuo muli sa kanyang sarili. Naramdaman ko rin ang tahimik na lakas at hindi natitinag na paninindigan ni Roberto,
isang pag-ibig na hindi nang iiwan, bagkus ay sumasalo. Isa sa mga pinakapaborito kong isulat ay ang tagpo sa pista, ang pag-aalok ni Roberto ng kasal gamit ang isang munting parol sa harap ng isang sari-sari store. Para sa akin, iyon ang puso ng buong kwento, ang paghahanap ng pambihirang kaligayahan sa mga pinakasimpleng bagay. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, ito ay kwento ng pagbangon. Nais kong iparating sa pamamagitan ni Kat at Roberto na lahat tayo ay may kakayahang muling buuin ang ating mga sarili, gaano man kalalim ang sugat o gaano man kabigat ang pasanin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging magarbo o maingay, madalas, ito'y isang tahimik na presensya sa ating tabi na nagsasabing, nandito lang ako. Lalaban tayo. Ito rin ay isang paalala sa kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi lalo na para sa ating mga sarili, at ang paniniwala sa pangalawang pagkakataon. Sana, sa kwento nila, makita natin na ang ating mga sugat ay hindi natin ikinahihiya, kundi mga marka ng ating katatagan. Ngayong tapos na ang kanilang paglalakbay, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng inyong mga komento. Ano ang naramdaman ninyo habang sinusundan ang kanilang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. At kung minahal ninyo ang kwento ni Katrina at Roberto, huwag po sana kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang ang kanilang mensahe ng pag-asa ay makaabot pa sa mas maraming puso. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento. Nagmamahal at laging nagpapasalamat. Ang inyong manunulat.